tumatak sa isip ko na suporta galing sa kanya at sa pamilya namin, isang malaking bagay yun para ipagpatuloy ko ang aking bokasyon. Hello mga ka-VocChat! As promised, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagtuklas ng vocation story ng ating mga MCSTs. Ako po si Sister Maria Crizel M. Carmona, MCST from Lobo, Batangas, 4th year junior. Welcome sa Season 2, second episode ng ating My Vocation is Love, hashtag ang aking awit ay pag-ibig. Mga ka-VocChat, nakita ko na yung interviewin natin for today. So tara! Mag-hello ka naman sa mga ka-VocChat natin. Hello mga ka-VocChat! Anong tinitingnan mo dito, Sister Maria Crizel? Yung statue ni Saint Teresa at saka yung kanyang tatay. Okay. Para sa kaalaman ng mga ka-VocChat natin, ang image na ito yung part na nagsabi si Saint Teresa sa kanyang father na papasok na siya sa Carmel at the age of 15. So, Sister Maria Crizel, bago natin tuklasin yung vocation story mo, pwede ka namang bumati muna sa kung kanino man gusto mag-shoutout. So, shoutout po sa mga taga Batangas. Kumusta na kayo diyan? Sa aking lola, sa aking inay, at sa aking papa, at sa aking mga kapatid. Ayan, shoutout po. At syempre, special na pagbati po para sa aking community, sa Lopez. Yan, assigned po ngayon si Sister Maria Crizel sa Lopez Community. Anong apostolate mo nga doon, kapatid? Ako po ay in charge sa mga catechist, coordinator. Ayan. Kung meron man pong madre na simula't simula ay narinig ko ng vocation story, si Sister Maria Crizel po yun kasi sabay po kaming pumasok ng, nauna po siya sa aspirancy, tapos sabay po kami sa postulancy. Ayan. So, Sister Maria Crizel, paano nga ba ang iyong vocation story? So, nag-start siya na ako ay bata pa lamang, na ako ay nakakita ng madre sa aming simbahan. Pagkatapos sabi ko, someday gusto ko rin maging katulad nila. Wow! Sabi ko ngayon, sinabi ko yun kasi active na rin ako sa simbahan kasi bata pa lang ako. Ako ay choir member na. Aside from that, active ako sa parokya kasi yung aming organization noon ay madalas yung gawain talaga ay more on parokya. Kami yung mga kabataan po na sumasayaw, kami po yun. Alam niyo mga ka-VocChat, magaling din po kumanta at tumugtog ng gitara tong kabatch kong to. So, Sister Maria Crizel, ilang taon ka nung natuloy ka na talagang pumasok sa pagmamadre? So, nung nag-start nun, ako ay grade 4. Grade 4 pa lang ako. Choir na ako. Para sabihin ko sa'yo. Choir ka? Ay, sorry. Hindi po ako choir. Choir po yung kabatch ko. Choir po ako nung grade 4. Tapos niyan, nagsimula noon, pagsama-sama ko na rin sa parokya kasi na-invite po yung mga bata. Alam mo, kami po noon, kapag kayo magpapasko, kumakanta kami sa aming chapel. Sa chapel pa lang noon. So, yun. Tapos niyan, na-encounter ko yung mga mother, parang feeling ko, pag lumalapit ako sa kanila at nagbe-bless, sabi ko, ay, someday gusto ko rin magsuot ng ganong habit, o diba? Bata pa lang ako noon, so yun yung tumatak sa isip ko, yung mga madre. At hanggang sa ako ay nag-high school, andun pa rin yung, para sa akin, gusto ko pa rin maging madre. Kasi doon patingin tayo ay, gusto ko maging chef. Kasi, yun. After that, parang nawala ulit siya. Sabi, madre talaga ang gusto ko. Ganyan. Wow. Oo, magaling din po ito kasi sa food art, magaling siya magluto, ganyan. Pero sabi nga, kahit naman nasa loob na ng kumbento, nagagawa niya pa rin yun, tumugtog, kumanta, magluto, yan, lalo na pag may special occasions. So, ito na nga, Sister Maria Crizel, ilang taon ka nga ba nung pumasok ka? Dati kasi may isang congregation na pumunta sa amin. Naghahanap sila na gustong magmadre. Actually, parang hindi ako interested that time. Kasi parang bata pa ako noon. Naghahanap sila ng mga scholar para mag-enter doon sa kanilang congregation. Tapos, kasabay noon, aspirancy. Sabi ko, ay total gusto ko rin naman maging madre. Sige, itry ko muna kasi bata pa naman ako noon. Aside from that, edi andun yung nag-aaral ako, tapos nagmamadre din ako. Kaya doon talaga ako unang pumunta sa kongregasyon na iyon.
Tapos afterwards, parang naramdaman ko na parang iba yung gusto kong karisma. Parang hindi lamang hindi lamang ito yung gusto kong gawin, kundi may iba pa akong gustong gawin. So that time, tapos ako ng pag-aaral. Pero syempre, tinulungan din nila ako kasi hindi naman ako aspirant sa kanila that time. Ituloy ko na lang yung studies ko. Pagkatapos noon, after a month, ayun, doon na natagpuan ko ang MCST through sa aking pinsan. Ayun. Shoutout mo naman yung pinsan. Shoutout sa'yo. sana nanonood ka ngayon. I-acknowledge natin ang mga instruments sa vocation story. Papangalanan pa ba kita? Pwede naman. So, shoutout po kay Brother Jovan na Missionaries of Faith. Hello, brother. Sa'yo, Brother Jovan. Salamat sa'yo. Nakarating ng MCST si Sister Maria Crisel. Ilang taon ka nung pumasok ka dito sa compound, sa MCST? 18 years old ako noon. Kita niyo yan mga ka-Vokchat, 18, kakadibo lang ni Sister Maria Crisel. Pero nagkaroon na siya ng courage to respond to God's call. Baka naman pwedeng makahingi ng tip kung paano, bakit kahit young as you were that time, nagkaroon ka ng courage to respond. So, ang una, yung magdasal, kung ano talaga ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Pangalawa ay yung firm sa iyong desisyon. Kahit bata ka pa lang, kapag gusto mo, hindi naman as in, ka sa iyong parents, kumbaga, tatanungin mo rin naman ito yung gusto ko. Kasi sabi natin ng tatay ko, no, nung sinabi ko sa kanya gusto kong magmadre, sabi niya sa akin ay, kung saan ka masaya, susuportahan kita. Yung tumatak sa isip ko na suporta galing sa kanya at sa pamilya namin, isang malaking bagay yun para ipagpatuloy ko ang aking bukasyon. Amen. Speaking of papa, tatay, no, tanda ko nung profession. Oo, kasi pandemic nung nag-profess ko 2020 and family lang, immediate family lang talaga yung pwedeng umattend. Pero kakaiba yung effort talaga ni papa, ng tatay ni Sister Maria Crisel that time. Oo, that time natrabaho siya sa somewhere in Batangas. Pagkatapos niyan, siyempre, walang masyadong sasakyan noon, ano? Sabi niya sa akin, may nilakad siyang bayan bago siya makasakay ulit para lang makarating dito. Tapos dumating siya dito, hapon na. Umaga siya umalis doon, tapos hapon na siya dito dumating. Yung effort ng tatay ko na makarating lang siya dito, para sa akin, napakalaking kumbaga, yung motivation ko para ipagpatuloy pa na pinupuntahan ako ng tatay ko sa isa sa pinakamahalagang okasyon sa buhay ko. Amen. Evidence talaga yun ng love and support na kahit sa una, hindi tayo pinapayagan agad-agad syempre ng parents natin, mamimiss nila tayo, ganyan. Pero tingnan mo naman, during profession, andyan sila, nag-effort talaga para lang maka-attend. Sabi mo nga, sa one of the most significant events of your life. Yes. So, sister, nandito ka na, paano naman nananatili? Yan, lagi kasi namin pinag-uusapan sa Junior 8 House yun. Ito, tinawag tayo, nakatugon tayo, paano naman, bakit naman tayo nananatili? At paano tayo continuously nakaka-respond doon sa call ni God so that we can stay? Siguro, we remain in God's love. Yan talaga yung pinakamahalaga. Kasi kapag nananatili ka sa pag-ibig ng Diyos, hindi ka nawawala sa Kanya. You still remain faithful even though sometimes we experience struggles in our vocation. But still, when we pray, when we kneel, tapos sabihin mo lang sa Kanya kung ano gusto mong sabihin. It's a matter of entrusting to Him everything. Sa isang word, how would you describe the state of your heart right now? Yung pinag-usapan natin, God's love, di ba? Paano mo i-describe in one word ngayon yung state ng heart mo bilang isang relihiyosa, bilang isang nag-a-aspire na perpetually maging sposa ni Jesucristo? Yung one word, parang hirap naman Siguro yung sa akin ay yung calm. Calm. Siyempre, ngayon, no, we still, kapag kasi kalmado ka, parang, yung bang, kapag yung everyday na nangyayari sa'yo. Although, there's a struggle talaga. Sabi ko nga kanina, hindi naman talaga nawawala yun. Pero kapag calm ka lang, parang dumarating yung ganito, hindi ka na, kumbaga, hindi ka madaling mabuwag. Like that. Okay, sige Lord, pinadala mo to, okay na. Ganun lang. Magdasal. Sorry po, magdasal. And then, ako kasi personally,
nananahimik talaga ako minsan. Minsan, nananahimik at nagninilay. Ano ba talaga yung gusto ng Diyos para sa akin? Amen. So there we have it, mga ka-VocChat, the vocation, the love story of Sister Maria Crizel. Prayer, entrustment, and stay calm. Kalma lang, kalma lang. Pag nararamdaman ng tawag ng Panginoon, kalma lang, mga ka-VocChat, and continue to pray and entrust everything to the Lord. And so, until our next episode, community story ulit po tayo, mga ka-VocChat. Sister Maria Crizel, alam mo na yung ending natin for this program. Ito po muli ang ating programa, My Vocation is Love, hashtag, Aking awit ay pag-ibig.
Hanggang sa muli mga kabokchat, ito po ang ating programang My Vocation is Love. Hashtag. Ang aking awit ay pag-ibig.